Sa initial effect, at tiyatalakay pa rin natin yung Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. Pero kunin pala natin muna yung natitirang mga hadith doon sa Kitabul Jihad ng Riyadus Salihin. Sa sumunod na hadith, yung huli nating natalakay si di ba? Si Nadar, yung uncle ni Anas bin Malik. Sa sumunod na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari mula kay Samura radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu al-laylata rajulaini atayani fasa'ada bi asy-syajarah wadkhalani da'iran hiya ahsanun wa afdalun lam araqat ahsana minha qala amma hadhihi daru fadaru syuhada. So ito ay hadith na nagpapabatid sa kainaman magiging mataas na antas ng mga syahid inshallah sa paraiso. Syahid na tinutukoy dito yung syahid ma'araka, ang syahid na namatay sa jihad. Kasi meron pang ibang mga syahid ayon sa iba't ibang mga hadith. Halimbawa, yung nasyahid dahil namatay sa, kumbaga nabagsakan siya o natabunan ng bato o lupa o iba pa. Syahid din yung namatay sa panganganak. Syahid din yung namatay sa pagkalunod at iba pa. Pero ito yung tinutukoy dito, syempre, yung syahid ma'araka na sa panaginip daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung isang gabi, dumating daw sa kanya yung dalawang lalaki at iniakyat nila siya sa isang puno at ipinasok siya sa isang bahay na napakainam at napakaganda, na wala pa siyang nakikitang ganitong bahay kahit kailan. Wala pa siyang nakikitang bahay na ganito kaganda. Sabi nung dalawa, ito ang tirahan. Ang tirahan na ito ay tirahan ng mga syuhada, ng mga syahid. At syempre naunawaan natin na ito ang kanilang magiging tirahan sa paraiso, inshallah. So dito sa pagkakalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala pa siyang nakita na bahay na ganito kaganda. Ibig sabihin, ito na yung pinakamaganda na nakita niya. Alhamdulillah, biyaya ni Allah para sa mga mamamatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang kamatayan sa landas ni Allah, hindi ito kapintasan o kahihiyan. Kasi di ba isipin ng tao kapag natalo ka sa labanan, sasabihin nila baka hindi ka marunong lumaban kaya ka napatay. Walang saysay yun. Ang mahalaga yung pagpuri sa iyo ni Allah. Walang saysay yun. Ang mahalaga ang sasabihin sa iyo ni Allah na siyang tunay na magagantimpala sa iyong pagiging syahid. At nabanggit ko ito nung nakaraan, yung tinatalakay nga natin yung tungkol sa pamumuno. Na kung halimbawa yung tao, nakikita niya ang kanyang kahinaan, huwag niyang kukunin ang anumang pananagutan. Kasi walang saysay ang sasabihin ng mga tao. Bawa merong tao, kapit tuko siya sa pamumuno, kasi iniisip niya baka pipintasan siya ng mga tao, sabihin ng mga tao, dati ikaw yung community leader dyan, ba't nag-iba na, mahina ka siguro, kaya ka napalitan. Walang saysay ang sasabihin ng tao. Walang saysay ang sasabihin ng tao. Mahalaga may ligtas mo ang sarili mo sa pananagutan at kumbaga mahalaga na makamit mo ang kaluguran ni Allah at hindi ang kaluguran ng tao. Hindi natalakay natin na hadith, di ba? Manil tamasa ridallahi bisaktin nas radiyallahu anhu wa radiya bihi annas. O radiya anhun nas. Anhu din pala. Sunod na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Ito ay mula kay Anas radiyallahu anhu, anna Rabi bint al-Bara wa hiya Haritha bin Suraka atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So meron daw isang babae, si Rabi bint al-Bara. At siya yung nanay ni Haritha bin Suraka. Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, ala tuhaddithuni an Haritha?" Ipinagtatanong niya yung tungkol sa anak niya. Meron bang balita tungkol kay Haritha? O meron ka bang nalalaman tungkol kay Haritha? At itong si Haritha, hindi kasi binanggit dito kung kailan nangyari itong pagtatanong na ito. Pero yung nga, sinasabi dito, wakana kutila yawm Badar. So si Haritha daw ay napatay na syahid sa araw ng Badar. So hindi binanggit sa hadith na ito kung ito ba yung araw mismo ng pagkamatay ni Haritha. Ibig sabihin, nung nakabalik na sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at nagtanong yung nanay o mga ilang araw pa ang nakalipas. Pero dito itinanong na lang nung nanay, fa in kana fil jannati sabart. Sasabi nung nanay, kung siya ay nasa paraiso, ako nga ay magtitiis. Siya ay magtitiis sa kamatayan ng kanyang anak. Kumbaga pagtitiisan niya ito. Kumbaga nalaman na niya na namatay yung kanyang anak, at kung siya ay nasa paraiso, kumbaga walang dahilan upang siya ay maghinagpis dahil tunay nga na nagtagumpay ang kanyang anak. Wa in kana ghayra dhalika ijtahadtu alayhi fil baqa. At kung siya naman ay kumbaga wala sa paraiso o maaring mapupunta pa sa impyerno, pero syempre mananampalataya naman siya, ano pa man ng kahihinatnan niya bandang huli, paraiso inshallah. Pero maaring yun nga, masusubok pa siya sa araw ng paghuhukom. At syempre mayroong mga syahid na mapupunta sa impyerno, di ba? Di ba napagtibay yung tungkol doon sa syahid na napatay sa jihad pero nagnakaw. Nagnakaw siya ng gamit mula doon sa kalaban na hindi niya isinama doon sa ganima. Kumbaga, inangkin niya na lang. Kasi dapat sa jihad, kapag mayroong mga gamit na makukulimbat o masasamsam mula sa kalaban, ipunin ito lahat-lahat at ibabahabahagi ito ng pinuno. Hindi yung aangkinin mo lang. Yung napatay mo, may relo. Inangkin mo na yung relo. Inangkin mo na yung gamit. Hindi, ipunin mo na yun. Pero siguro, hawakan mo muna. Pero may intention ka na, isusurrender mo rin yun maya-maya kapag nangungulekta na ng ganima. Kapag nangungulekta na ng ganima. Kaya nga doon sa hadith, yung lagi ko nakukwento sa inyo, yung si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nung pinaghahati-hatian na yung ganima, hinahanap niya yung gamit nung napatay niya. At wala doon sa mga ganima. Merong kumuha. At merong umamin na sahaba na kinuha niya yung sandata o yung armor nung napatay ni Abu Bakar. At sabi niya, ibigay mo na lang to sa akin. Pero hindi pumayag si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So, kumbaga, hindi naman yung ibig sabihin na masama yung ugali ni Abu Bakar, pero maaring nangangahulugan din yun na naninindigan si Abu Bakar na hindi niya dapat kinuha yung hindi kanya. Kasi magiging bahagi din yun magiging uri din ng gulol o pagnanakaw mula sa ganima. Ngayon nga, kung siya ay mapupunta sa iba pa liban sa paraiso, sabi nung nanay ay iiyak na lang siya ng iiyak. Pero nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Haritha o Haritha, innaha janan fil jannah. O Haritha, sa paraiso ay merong iba't ibang mga janan. Ibig sabihin iba't ibang mga paraiso pa. Sa loob ng paraiso, marami pang iba't ibang paraiso na merong iba't ibang mga antas. Kumbaga sa paraiso, meron pang iba't ibang mga antas. Actually, pinakamababang antas ng paraiso, kung makakapasok yung tao doon, magiging masaya na siya. Wala na rin siyang hahanapin pang iba. Pero siyempre, hahangarin natin palagi ang pinakamataas. At ito nga yung Jannatul Firdaus. At binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magandang balita, wa inna ibnaka asabal firdausa al-a'la. At tunay ng iyong anak, mashallah, ay nagkamit ng Firdausul A'la. So nandun si Haritha
sa pinakamataas na antas ng paraiso. Alhamdulillah. So, sabad na itong si Haritha o si Rabi. Kumbaga nag-aalala pa siya sa kalagayan ng anak niya kung nasa paraiso ba siya o nasa impyerno. So ganito mag-alala ang sahaba at ang salaf sa pangkalahatan kung papasok ba sila sa paraiso o hindi. Kaya madalas na iulat yung tungkol sa kanilang pag-iyak habang nagtatahajjud, habang nagbabasa ng Quran, habang kumbaga, nakatayo sa may libingan. Kasi nag-aalala sila para sa kanilang mga sarili kung papasok ba sila sa paraiso o hindi. Sa kabila ng dami ng kanilang mabubuting ginawa, nag-aalala sila. Pero yung tao ngayon, sa kabila ng konti ng mabuting ginawa at dami ng kasalanan, parang sigurado pa sila na sila ay papasok sa paraiso. Waliyad billah. Kaya napakalayo ng kanilang kalagayan sa atin. Kaya sila yung dapat natin na ginagawang huwaran, inshallah. Hindi yung artista, hindi yung kung sino-sino mang sikat na vlogger o kung ano-ano pang mga pinaggagawa ng tao. Ngayon, alhamdulillah, si Rabi, nag-aalala pa siya sa anak niyang syahid kung mapupunta ba ito sa paraiso o impyerno. Okay? Pero ngayon, yung walang hiya na kriminal na minsan lang magsasala lang ikaw 27 na gabi ng Ramadan, feeling niya papasok na siya sa paraiso at mamumuhay na siya ng kanyang buhay na puro kagaguhan. Waliyad billah. So ganito ang mga sahaba radhiyallahu anhum. So sa pagpapatuloy inshallah, natapos na natin yung ganima. At ngayon naman inshallah, al-mas'alatu thalitha. Ito na yung huling bahagi bago natin matalakay yung tungkol doon sa mga dhimmi. Ito na yung tungkol sa mga non-Muslim na minority sa mga bansang Muslim. Kung paano sila pakikitunguhan ng estado ng mga Muslim. Yung mga non-Muslim na mga citizen. Yan nga bagaman, yung technically matuturing silang second class citizen kasi mas nakakaangat sa kanilang mga Muslim sa pangkalahatan. Pero hindi naman ibig sabihin na sila ay inaapi o sila ay wawalang hayain sa bansa ng mga Muslim. So mahalaga rin na usapin ito kasi napapaloob din dito kung paano tayo makikitungo sa mga hindi Muslim bilang mga Muslim sa pangkalahatan. Kahit sa isang lipunan na hindi Muslim, katulad ng kung nasaan tayo ngayon dito sa Pilipinas, alhamdulillah. Sa masraful fee, ang mga paggagamitan ng fee. Natalakay na natin ng bahagya ang fee o yung anfal. Al-fei'u ma'ukhida min amwali ahlil harbi bihakkin min gayri kitalin. Sang fee ay ang anumang yaman na nasamsam o nakulimbat mula sa kalaban nang walang labanan. At ito nga ganito ang nangyari doon sa Tabuk, ganito yung nangyari doon sa Banu Mustalik, na dumating doon ng mga Muslim, hindi na nila inabutan yung kalaban. Sobrang takot nila, tumakas na sila. Tumakas na lang sila. Doon sa Tabuk, ang kalaban nila mga Romano. At doon sa Banu Mustalik, ang kalaban nila mga tribo rin ng mga Arabo. So, tumakas lang sila. Iniwan na nila yung kanilang mga yaman, mga gamit, sobrang pagmamadali. Kasi nga, ang mga labanan, katulad ng palagi kong binabanggit, ang malaking bahagi nito, logistics. Malaking bahagi nito, logistics. So, ang mga sundalo noon, kapag sila'y humahayo, mas marami silang kasama, kumbaga, ng mga hayop para magdadala ng mga gamit, pagkain, lalong-lalo na. At minsan, yung mga sundalo noon, may dala talaga yun, kambing, may dalang baka, at kung ano na pang kakainin nila habang sila ay bumibiyahe. So, ganun kalaki yung hukbo nila kapag sila ay bumibiyahe. Ngayon, sa takot nila, kumbaga, iniwanan nila yung ibang mga gamit para makatakas sila ng mabilis. So, itong mga amwal na tinutukoy dito, kal amwal allati yahrabu al-kuffaru wa yatrukunaha faz'an inda ilmihim bikudumil muslimin. Si mga amwal dito ay anumang uri ng yaman, mga bagay na merong value na iniwan ng mga kuffar sa kanilang pagtakas, na iniwan nila dahil sa kanilang takot nang nalaman nila na parating na ang mga Muslim. So ganito ang reputasyon
ng mga sahaba radiyallahu anhum nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at actually bahagi ito ng isa sa mga natatanging katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dinulot ni Allah na matatakot sa kanya yung kanyang mga kalaban kahit ilang buwan pa ang paglalakbay bago niya marating ang mga kalaban. Alhamdulillah. At tungkol doon sa masraf ng fi, fahuwa fi masalihil muslimina bihasabi ma yarahul imamu ka rizkil qadat wal muadhdhinin wal a'imma wal fuqaha wal muallimina wa ghayra dhalika min masalihil muslimin. So kabilang sa mga pwedeng paggastusan ng fi o ng anfal, dahil nga technically katulad lang din ito ng ganima. Okay? Ang pinagkaiba lang, walang labanan na nangyari. So ito ay kumbaga kokolektahin ng imam, at ang ilan dito, kumbaga ang isang malaking pinagkaiba nito, yung imam ang kumbaga mamamahagi talaga nito primarily. Unlike dun sa ganima, natukoy yung percentage na makukuha ng imam, ng infantry, at ng cavalry. So dito, pwedeng gamitin ng imam ang pera na ito. Imam, ibig sabihin pinuno ng mga Muslim. Halimbawa, bibigay itong sadaka o panustos sa mga kodat, ibig sabihin dito yung mga judge, yung mga tagapaghatol. Ibig sabihin gagamitin ito para sa sino man na naglilingkod sa estado o gobyerno ng mga Muslim. Para sa mga muaddin, para sa mga imam ng mga masjid, para sa mga scholar, mga tagapagturo, at iba pang mga tao na may dinudulot na pakinabang sa mga Muslim. So ito yung paggagamitan ng faith. At lima thabita an Omar radiyallahu anhu, so napagtibay mula kay Omar radiyallahu anhu, inulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, kanat amwalu Banu Nadir mimma afa Allahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mimma lam yujib. So doon daw sa Banu Nadir, so yung Banu Nadir nga pinalayas sila ng Madina, pagkatapos ng Uhud. Gazwa din ito na may tuturing, pero yun nga, hindi nagkaroon ng labanan. Kasi tumakas ang Banu Nadir, kumbaga, at pinapalayas sila, oo, pero hindi na sila nagpang-abot pa ng mga Muslim. Inunahan na nila yung mga Muslim sa pagtakas. So, yung iniulat ni Omar, tingnan natin yung translation ni Sheikh Salman. So, sabi dito, kumbaga, kabilang doon sa fi, yung yaman ng Banu Nadir, na kumbaga sinamsam nila o kinulimbat nila o kinumpiska nila. Kumbaga, yung mga Banu Nadir, tumakas na lang sila, walam yujif al-muslimuna alayhi bikailin wala rikab. Yung ijaf, ang tinutukoy dito na ijaf, pagmamadali. Lam yauddu fi tahsilihi khailan wala ibilan wa innama hasala bigayri kitalin. So, lam yujif, ibig sabihin sa kahulugan na, kumbaga, yung mga Muslim, relax lang sila na naglakbay patungo doon. At hindi rin sila pumunta nga doon ng nakakabayo na o naglalakad ng nagmamadali. Kasi relax lang yung paglakad nila. Pero sa kabila nun, wala na silang naabutan na Banu Nadir. Nauna na yung tumakas pa rin ng Banu Nadir. So lahat ng nakuha mula sa kanila ay naging fake. Fakanat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasatun o khasatan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumuha ng kanyang bahagi mula dun sa fi, yung nakulimbat mula sa kanila. Wa kana yunfiku ala ahlihi nafaqatan sanata. Nakumuha siya ng isang taon na halaga ng panustos para sa kanyang pamilya.
Thumma yaj'ala ma baqiya fil qura'i was salah iddatan fi sabilillahi azza wa jal. At yung natitira pa naman doon sa fee na nakuha, diba sinabi ko kanina, yung imam ang magbabahagi talaga ng fee. So kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung panustos niya para sa kanyang pamilya sa loob ng 1 taon. At yung natitira ay ginamit na para sa iba't ibang mga gamit at mga sandata bilang paghahanda sa landas ni Allah. Kumbaga yung natitira, kumbaga inilaan na niya para sa mga sundalo ng mga Muslim, para sa mga gamit at iba pang pangangailangan nila. Walihada dakarallahu ta'ala kulla fi'atil muslimin fi ma'radi bayani masarif al-fi'. So dito, dahil dito sinabi ni Allah tungkol sa fi kung saan ito gagamitin, binanggit niya ito sa Suratul Hashr, verse 7. So sabi ni Allah, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakunu dulatan baina al-agniyai minkum. Ang anuman daw na dinulot ni Allah na masamsam ng mga Muslim mula sa mula sa mga kalaban, masamsam nila ng walang labanan, mula sa mga narinirahan doon sa mga karya sa paligid ng Madina, at ang tinukoy nga dito yung mga kalaban nila na nasa paligid ng Madina at iba pang mga nakalaban nila. Na kung ang kanilang mga yaman ay nasamsam nila ng walang labanan, ang yaman na ito ay para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang mamamahagi nito. Ngayon wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinuno ng mga Muslim ang mamamahagi nito. Yun nga, hindi katulad ng ganima na meron eksaktong percentage ang mga sundalo. Pero dito, kung susundin natin ang sunnah, ginastos pa rin talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang fee. Mas malaking bahagi nito, ginastos pa rin niya para sa mga sundalo. So pwede natin gawin ito. Pero ang mga mas marapat o priority na paggagastusan ng fee, ito nga, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Suratul Hashr. Ito ay para sa sugo, kumbaga sa kanyang pamilya. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuha na ng panustos nila para sa 1 taon. At ang tinutukoy niya dito na panustos, yung sapat lang na pangkain nila, na mabubuhay sila ng 1 taon. So hindi na dito kasama yung kotse, magandang bahay, o ano pa mang luho. Ganun. Kasi pangangailangan yun na ibang tao. Pero iba, ang usapin dito yung kung ano yung sapat. Kung ano yung sapat. So, para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa malalapit niya ng mga kamag-anak. Yung nga, yung kinuha niya na pang 1 taon. At gayon din para sa mahihirap, para sa mga naglalakbay na naantala, ibig sabihin yung mga na-stranded na mga naglalakbay, nang layunin dito upang ang yaman na ito ay hindi magiging yaman lamang na palipat-lipat sa pagitan ng mayayaman. Ang ibig sabihin dito, ang layunin, isa sa mga layunin ng faith ay mapagyaman ang mga mahihirap. Nang sa gayon, hindi lang yung mayayaman ang may pera, pati yung mahihirap ay magkakaroon ng yaman, alhamdulillah. So itong layunin din sa faith, ang mapaunlad ang kalagayan ng mga mahihirap, alhamdulillah. Inga, fayakudu minhul imamu min gairi takdirin. So ang imam kukuha ng para sa kanya, yung kumbaga yung parte niya, nang walang eksaktong sukat. Hindi katulad nga ng ganima, tukoy, di ba? Na 20%. Bahala siya, kumuha. At yung natitira, wa yu'til karaba bi'ijtihadihi. At ganyan din yung mga malapit niya kamag-anak, bibigyan din niya ayon sa kanyang gusto. Na syempre, dito ibig sabihin, kailangan magiging makatarungan din ang imam sa kanyang pamamahagi ng fee, insyaallah. Wayasiriful baki fi masalihil muslimin. At ang natitira pa, inshallah, ay gagastusin niya para sa kapakanan ng mga Muslim. Unang-una yung mga binanggit ni Allah, at syempre maaari nating sundin
yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na gumastos din siya mula sa fee para sa mga sundalo, alhamdulillah. So dito, sa fee, makikita natin kung paano pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang may hirap. Kumbaga, yung may hirap, maraming pagkakataon na pwede silang matulungan sa Islam, sa zakah, sa sadaqah, dito sa fee, zakatul fitr, at iba't iba pang mga pagtulong sa kanila. Kaya nga, sa Islam, ang hangad talaga nito yung maitaguyod ang kumpletong social justice na hindi na pag-iiwanan yung may hirap sa kanilang mga kalagayan. Pero nga ang problema, na-realize ko rin ito yung kamakailan lang. Yung nakausap natin nanay ni Cholo. Sabi niya mahirap talagang tumulong sa mga poorest of the poor. Kasi yung marami sa kanila, yung poorest of the poor, yung kumbaga masaya na sila na mahirap sila Nasanay na. Makatanggap man niya ng pera, ipapamigay lang din nila. O kaya gagastusin nila sa mga bagay-bagay na magpapaligaya sa kanila sa ilang panahon, ilang araw, mamamasyal yun, mag-hotel, mag-iinom. Pero pag wala ng pera, balik sila doon sa buhay squatter nila. Kaya ganyan yung nangyari sa yung mga nananalo ng loto, nananalo ng weteng. Wala yun, hindi nila yun magagamit para mapaunlad ng kanilang sariling kalagayan. Kasi nasanay na sila. Yun nga, so bagaman ganito ang Islam, kumbaga, tayo, kung mahirap tayo at makatanggap tayo ng zakah, gamitin din natin sa kabutihan. Hindi magbubuhay, ang tawag nila, one day millionaire tayo. Kumbaga, lalong-lalo na yung mamimigay ng balato at kung ano-ano pang mga bagay. Hindi, isipin natin palagi kung paano natin magagamit yung pera na natanggap natin para mapaunlad din yung ating mga kalagayan, inshallah, na magiging long term ang pakinabang ng pera. Hindi katulad may natanggap ka zakah, 1 milyon. Kung ginawa mo, hindi ka na pumasok sa trabaho. Hindi ka pumasok sa trabaho, tapos namasyal ka na namasyal, 1 buwan lang, ubos na 1 milyon mo. O balik ka na naman sa trabaho, nag-construction ka na naman. Kasi naubos na yung pera mo. So, dapat ang Muslim ay meron ding pagpapahalaga sa ganitong mga bagay, inshallah. Kasi ang yaman, tatanungin din tayo dito ni Allah kung saan ito ginastos ng tao, inshallah. So ito yung panghuli sa talakayin natin sa ganima at fee, at next week ito na. At tatalakayin na natin ng tungkol sa mga dhimmi, at dito papasok na yung usapin din ng tungkol sa mga minority. Either tayo ang minority o sila ang minority, pareho lang inshallah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.